Hindi imposible na makakita tayo ng malaking balasahan ng mga superstars sa susunod na off-season. Una mga idol, ang Denver Nuggets opisyal nang lumampas na naman sa kinatatakutang luxury tax second apron. At kapag hindi ito nagawan ng paraan ng kanilang front office bago matapos ang season o sa susunod na taon, posibleng mapilitan silang bitawan ng kanilang franchise cornerstone na si Nikola Jokic o kaya ay magsakripisyo sa iba pa nilang mga stars at key role players. Samantalang sa Golden State Warriors naman, mainit pa rin ang sitwasyon. Bagamat pinapirmang muli sila Al Horford at Kristaps Porzingis ay hindi pa din ito sapat para maging title contender muli ang Warriors this season mga idol. Tanging si Axel Lenderborg lang ang nadagdag ngayong season sa roster nila na nakuha pa nila sa drop. Well, si Stephen Curry ay nasa huling taon na ng kanyang kasalukuyang kontrata mga idol. Naiinip at mukhang dismayado na dahil hindi maibigay ng front office ang mga posibleng players na tutulong sa kanya para maging title contender muli ang Warriors. Ang tanong ngayon, pipirma ba siya ng panibagong multi-million contract extension o gagamitin niya ito bilang leverage para lumipat sa ibang tunay na title contender kung hindi maibigay ng Warriors ang kailangang suporta? Kaya sa video natin ngayon mga idol, hihimayin natin ng detalyado ang mga totoong numero at sitwasyon sa likod ng posibleng superstar shakeup na ito. Titignan natin kung paano nabaon sa second apron ng Nuggets, gaano kalaki ang mga kontratang binabayaran nila at kung ano ang tunay na status ng kontrata at extension offer kay Stephen Curry. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Simulan natin sa Denver Nuggets. Bakit nga ba sinasabing nasa delikadong posisyon ng Nuggets pagdating sa kanilang cap space? Well, opisyal nang pumasok ang Denver mga idol sa tinatawag na second apron restricted territory. Ito ay matapos nilang tapatan ng 2 years $12 million offer sheet ng Oklahoma City Thunder para sa kanilang restricted free agent forward na si Spencer Jones. Dahil sa desisyong panatilihin si Jones sa halagang humigit kumulang $6 million ngayong taon, biglang lumobo ang babayarang luxury tax ng Nuggets mga idol. Mula sa dating $36 million na repeater tax penalty, umakyat ito sa $68 million total luxury tax bill. Isang $32 million na biglang pagtaas sa kanilang bayarin. Well, ang kabuuang payroll ng Denver Nuggets ay lumampas na sa $221 million second apron level mga idol, matapos nga mapasama ang dagdag na sahod ni Spencer Jones. Well, ano ang ibig sabihin kapag ang isang koponan ay nasa second apron? Well, una, bawal ang trade stacking, walang trade exception, pros and first round draft pick at napakabigat na tax penalty. Pero bagamat nasa second apron na ang Nuggets ngayon, tandaan natin na ang pinal na parusa ay papatupad lamang pag natapos ang buong season. Ibig sabihin may window pa ang front office ng Denver mga idol na mag-trade ng ilang manlalaro bago ang trade deadline upang pababain ang payroll at makalabas muli sa second apron. Well, ang tanong ngayon, bakit umabot sa ganito ang Denver? Gaano kalalaki ang kontrata ng kanilang mga stars? Well, ang pangunahing dahilan ay nakatali ang kanilang pondo sa 5 napakalaking kontrata. Ang kanilang top 5 earners pa lang ay kumakain na agad ng humigit kumulang $187 million mga idol. Isipin nyo yun, ng 5 manlalaro pa lang na ito ay lagpas na agad sa mismong $165 million standard salary cap ng buong NBA. Wala pa dyan ang kanilang rotation at bench players. Tingnan natin ang detalyadong breakdown ng pasahod ng Nuggets para sa 2026-2027 season. Well, heto ang kanilang mga top 5 earners mga idol. Si Nikola Jokic, $59 million, ang kanilang 3-time MVP at franchise superstar. Jamal Murray, $50 million, pangalawang max player matapos pirmahan ng kanyang panibagong heavy contract extension. Si Aaron Gordon, $33 million, ang matibay na defensive anchor at interior threat ng starting unit. Si Cameron Johnson na may $23 million, karagdagang heavy contract na kinakailangan panatilihin para sa kanilang perimeter shooting. At si Christian Brown, $21 million, ang batang guard na nakakuha ng malaking payday matapos ang kanyang breakout seasons. Well, heto naman ang bench at rotation players ng Nuggets ay barya-barya na lang mga idol. Well, dahil sa ganitong structural problem sa pasahod, nagiging napakasakit ng galaw ng Denver. Kapag hindi nanalo ng kampyonato ang kasalukuyang core na ito, hindi malayo na mapilitan ng pamunuan ng Nuggets na mamili. I-trade ba si Jamal Murray o Aaron Gordon para makabawas sa second apron o sa pinaka-extreme na senaryo, simula ng pag-rebuild sa pamamagitan ng pag-trade sa mismong superstar MVP na si Nikola Jokic? Well, ngayon pumunta naman tayo sa West Coast sa koponan ng Golden State Warriors. Maraming haka-haka ngayon tungkol sa hinaharap ng kanilang legendary guard na si Stephen Curry. Ito na nga ba ang huling taon ni Steph Curry sa Golden State? Well, linawin natin ang mga detalye mga idol. Ang kasalukuyang 2026-2027 season ay ang huling taon sa umiiral na kontrata ni Curry. Tinatapos niya ngayon ang kanyang 1-year $62 million extension na pinirmahan niya noong 2024. Dahil dito, si Stephen Curry ang opisyal na highest paid player sa buong NBA
NBA ngayong season? Well, kung hindi siya pipirma ng panibagong kasunduan bago matapos ang season, magiging isang unrestricted free agent si Curry sa summer ng 2027. Ngayong August 29, magiging opisyal ng kwalipikado si Stephen Curry na pumirma ng isang 2-year $136.7 million extension sa Golden State Warriors. Ito ay kontrata hanggang 2030. Kapag tinanggap at pinirmahan ito ni Steph, mananatili siya sa Bay Area hanggang 2030 season mga idol, na kung saan siya ay magiging 42 years old na. Ito ang magbibigay sa kanya ng perpektong oportunidad na magretiro bilang isang Warrior for life. Pero bakit may mga umuusbong na balita na baka hindi muna pirmahan agad ni Curry ang extension ngayong August? Well, ayon sa mga insider sa liga mga idol, ginagamit ni Steph Curry ang darating na extension window bilang leverage o panggipit sa front office ng Warriors. Gusto niyang siguraduhin na ang management ay seryoso sa pagbuo ng isang championship caliber roster at hindi lang basta content sa pagiging mid-tier playoff team. Sa pamamagitan ng pag-antala sa kanyang pirma, pinipilit niya ang Warriors office na manatiling aggressive sa player acquisition. Well, gaya kasi ni LeBron James mga idol na halos nagpikat ng halos $49 million. Makapunta lang sa isang title contender na team ay halos ganito na din ang gustong mangyari ni Steph Curry ang makuha ang kanyang pang-5 kampyonato. 38 years old na si Steph, hindi na bata, hindi na din dahil sa pera ang kanyang goal. Ang pinakaminimithi niya ngayon ay muling maging title contender ang Warriors mga idol at makuha muling makapagkampiyon. Kaya kung hindi ayusin ng front office ang kanilang roster, hindi maibigay ang sapat na tulong para kay Stephen Curry, ay hindi malabo na baka si Steph na mismo ang humanap ng isang title contender team na pupuntahin niya sa susunod na off-season. Kaya pressure ito sa front office ng Warriors mga idol. Well, marami silang pwedeng gawing hakbang dahil hindi tulad ng Denver Nuggets na nabaon sa second apron. Ang Golden State Warriors mga idol ay nakagawa ng isang impresibong balance sa kanilang roster ngayong 2026-2027 season. Ang kabuuang active payroll ng Warriors ay kasalukuyan naglalaro sa $180 million hanggang $186 million. Ibig sabihin, ligtas sila sa parusa ng second apron. Ang tanong, paano ito nagawa ng Warriors? Well, nagmula ito sa matalinong desisyon na kung saan tinanggihan ni Draymond Green ang kanyang $27.6 million player option para mag-restructure. Ang pag-opt-out ni Green ang sanang pagbibigay daan para makakuha si LeBron James pero hindi ito nangyari mga idol. Kaya ngayon ay muli nga susubok ang Warriors sa halos same roster this coming season. Pinapirmang muli si Porzingis at Horford. Injured pa rin si Jimmy Butler. Nalaglag pa sa play-in tournament last season. Tingin nyo ba kakayanin pa ba ng Warriors na makipagsabayan ngayon sa naglalakasang koponan sa West? O magkakaroon na ng lakas ng loob si Steph Curry na pumasok sa free agency sa 2027 at maghanap ng panibagong championship destination? Well, ngayon mga idol, tignan natin ang dalawang posibleng senaryo sa next off-season. Unang senaryo, Denver Nuggets reset. Kung hindi magjujuicy ang resulta ng season para sa Denver at patuloy na pagpatak ng $68 million luxury tax bill, terrible ang magiging financial pressure sa may-ari ng Nuggets mga idol. Maari silang maghanap ng trade partner para sa kontrata ni Jamal Murray o Aaron Gordon. Kung magiging marupok ang relasyon ng management at ang kanilang superstar dahil sa kawalan ng depth, magiging bukas naman ang pinto para sa pinakamalaking blockbuster trade history kung hihilingin ni Nikola Jokic na matrade sa isang team na may mas magandang roster flexibility. Pangalawang senaryo, Steph Curry ultimatum. Para sa Warriors, nakasalalay ang lahat sa desisyon ni Curry ngayong August 29 o sa susunod na 2027 free agency. Kung pipirma si Steph ng 2-year $136.7 million extension, nangangahulugan nito na tiwala siya sa bagong grupo kasama sina Jimmy Butler at Porzingis. Ngunit kung patuloy niyang ipagpapaliban ng pirma, magiging matindi ang pressure sa front office ng Warriors na maghanap pa ng karagdagang tulong bago ang trade deadline para hindi lang umalis ang kanilang franchise cornerstone. Well, sa tingin nyo mga idol, saan hahantong ang sitwasyon ng Denver Nuggets sa kanilang second apron problem? Papayag ba si Nikola Jokic na manatili kahit na alilimitahan ng kanilang bench dahil sa tax penalties? At para kay Steph Curry naman, dapat ba siyang pumirma agad ng $136.7 million extension ngayong August? O mas magandang hintayin niya ang 2027 free agency para tignan ng ibang contender team?